Salamat po sa umagang ito, Panginoon. At salamat sa lahat. Wala kaming masabi kundi salamat. Salamat sa aming buhay at lakas. Salamat sa lahat ng bagay na meron kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga taong nagmamahal sa amin at sa mga minamahal namin. Salamat sa mga taong nakasurround sa amin, sa church namin, Lord. Salamat. Salamat. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Salamat sa aming pastor. Salamat sa mga taong nandito sa lugar na ito, sa church na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ito'y binigay mo sa amin para kami magkaroon ng church, para kami lumakas spiritually. Salamat, Panginoon, sa leadership ng aming pastor. Bless mo siya, Panginoon, lagi. Ang kanyang may bahay. Salamat, Lord. Lord, we pray that you will continue to pour out your blessings, your anointing in this place, and give us vision and mission, Panginoon, para kami ay kapaki-pakinabang sa iyong gawain. Dahil sabi mo, nabubuhay kami para sa iyo lang. At kami handang maglingkod habang kami nabubuhay. At handa kami sumunod sa iyo. Salamat po, Panginoon. And we give back the glory and honor to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan. Dami natin. It's okay. Para matapos tayo maaga. So, natapos na po tayo sa last days. Last days. Wait. Natapos na po tayo ng rapture. Yung last days, yung summarize or summary yung end times, second coming, and then the rapture. Tapos Bema Judgment. Yung Bema Judgment po yun, yung i-judge sa atin ng Panginoon. I-judge niya yung mabuting ginawa natin, mabuti man o masama. At yung events in heaven, hindi pa natin natapos yan. And then the rule of the Antichrist, 7 seal judgment, 7 trumpet judgment, 7 vial judgment, the second coming of Christ, at the millennium, the final judgment, and the eternal state. Natapos na po natin 3. Ngayon po, nasa langit na tayo, na-rapture na tayo. Diba? Natanda nyo, na-rapture na po tayo. Binigyan na tayo ng reward. Nagkakaroon na po ng events in heaven. Tuloy-tuloy yung events natin doon sa langit. At dito sa lupa, meron din nangyayari after the rapture. Ano yun? Mag-rule po si Antichrist ng 7 years. Sabi ng Bible, no? 7 years. So, 7 years tribulation. 3.5 years yung tribulation, and then another 3.5 years, yun yung great tribulation na sinasabi. Mas malupit kaysa doon sa nauna. So ngayong umaga pong ito, sabi niya sa 1 John chapter 2, 18-19, Dear children, the last hour is here. You have heard that the Antichrist is coming. And already many such Antichrist have appeared. From this, we know that the last hour has come. These people left our churches, but they never really belong with us. Otherwise, they would have stayed with us. When they left, it proved that they did not belong with us. Ito po yung sinasabi ng John na mga once na Christian na nakasama natin, na once they are believers, and then they become naglamig, iniwan ng faith nila, instead na kay Christ sila, naging anti-Christ sila. Yan po hanggang ngayon po, meron na, marami na, no? Yung nangyayari. They love the world, yung mga taong ito. Kaya sabi ng John, no, do not love the world or anything in the world. Kapag minahal mo ang mundo ng higit pa sa Kanya, ang pagmamahal daw ng Ama ay wala sa iyo. Pagmamahal ng Panginoon ay wala sa iyo. Sabi niya po. So, kahit ngayon po, marami ng Antichrist. Pero, pagkatapos ng rapture, tatanda natin, pag tayo kinuha na ng Panginoon, after the rapture, meron pong lalabas na isang Antichrist na sabi ng Bible. Much greater daw kaysa sa mga Antichrist na nakikita natin ngayon. Sabi niya. Ang Bible po ay merong dinidescribe
na kung sino ba si Antichrist. Ano bang characteristic ni Antichrist? Saan siya manggagaling? Dapat ba natin ito malaman? Dapat na malaman kung maiiwan ka. Di ba? Para alam mo. No? Para alam natin kung sakaling maiwan tayo. Alam natin kung sino yung Antichrist na yun. Ano mga katangian niya? Sabi niya sa 1 Thessalonians chapter 4:16, "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and so shall we will ever be with the Lord forever and forever." Kasama na natin ang Panginoon forever. So, in the blinking of an eye, nandun na po tayo sa clouds. Nasa piling niya na tayo. Yan po ang rapture. So, tatandaan po natin, pagkatapos ng rapture, lalabas daw si Antichrist. After rapture, God allows the devil to reign to fulfill the prophecy. Kahit ano pong gawin natin, kahit anong gawin ni Satan, naka-prophesy na yan eh. Hindi niya mag-break, hindi niya ma-hold. Ayan yan, darating at darating na. Sabi ng Bible. At bago po yan, bigyan ko muna kayo ng title ni Satan. No? Si Satan po ay may multitude of titles siya na sinasabi ng Bible. Pero ilan lang itong nilagay po natin dyan. Nilagay ko po ito dito para pag binasa natin mamaya yung mga verses, maintindihan natin kung anong ibig sabihin. So si Satan daw, he was given many titles, sabi niya sa Bible. The Great Dragon, Matthew, John, and 2 Corinthians, mababasa po natin yan. And he is Old Serpent, the Devil, Satan, the adversary, the deceiver of the world, the hater of Christ, and the persecutor of the woman. Yung woman po, yung Israelian, na sinasabi ng Bible. Dahil doon siya nanggaling si Jesus. So, persecutor po daw si Satan ng woman niyan, which is the Israel. At ito pong, the dragon is the Satan, gears all his efforts into the whole world to govern, with which he will persecute the left behind. Si Satan po, lahat gagawin niya. Lahat gagawin niya para i-persecute yung mga naiwan. And gives the power, his throne, and great authority to the Antichrist. May power si Satan, ibibigay niya po yan kay Antichrist sa panahon na yun. Bibigyan niya ng authority si Antichrist para magpakita ng mga miraculous things din. Parang magiging copycat siya ni Jesus, you know, at that time. So after the rapture, the Antichrist will come out. Sabi niya po sa 2 Thessalonians 2:7-8, "For the mystery of lawlessness," lawlessness po, si Antichrist po yan, man of sin, "is already at work. Only he who now restrain it will do so until he is out of the way. And then the lawless one will be revealed, who the Lord Jesus will kill with the breath of his mouth and bring nothing by the appearance of his coming." So pagkatapos po pala ng rapture, kasama niya rin yung banal na Espiritong papanik. Yung Holy Spirit, wala na magko-comfort dito sa mga naiwan. Sabi niya, who now restrain. Yung restrainer po, ngayon, ay si Holy Spirit. Yung Holy Spirit natin, yan ang restrainer ng Antichrist. And then the lawless one will be revealed after ng rapture. Pag nawala na yung mga rapture, pati Holy Spirit, papanik na, saka lalabas si Antichrist. Yan sabi po niya dyan. So, Antichrist aliases. Maraming aliases po si Antichrist. Ang sabi ng Bible. He was alias for little horn. Mababasa po natin yan sa Daniel chapter 7, 7-8. And future enemy of Israel. Monster beast. Yan. Daniel 7 and 2-33 po.
And then, master of deception and energized by Satan. Ang kapangyarihan niya, manggagaling lahat kay Satan, yun sa Antichrist na yan. Mababasa po natin sa Daniel chapter 8:24 and Revelation 13:2. At abomination of desolation, Daniel 12:11 and Matthew 24:15-16. So, yan po ang kanyang mga aliases. Actually, meron pa mga sinasabi, hindi ko na nilagay lahat. Si Antichrist, yan po ang mga aliases niya. At Antichrist personal characteristic, ano ba yung characteristic ni Antichrist? Sino ba pag lumabas siya? Ano ba siya? Ang sabi po ng Bible, intellectual genius daw siya. Matalino. Matalino daw. At oratorical genius. Magaling magsalita. Mabibilib ang lahat. At political genius po siya. Commercial genius din. Magaling sa negosyo, kaya nga sasabihin niya huwag bibili, hindi makakabili yung mga walang tatak. Di ba? Lahat yan, aayusin niya lahat. Pagkatapos ng rapture, lahat yan, may gagawin siya. Mag-rule siya ng one government, you know? And then, military genius din daw po siya. Ano bang identity ni Antichrist? Ang sabi ng mga theologian, galing daw po siya sa Gentiles. Gentiles daw siya. At ang sabi naman ng iba, na ibang belief, hati-hati po sabi naman ng iba, Jewish daw. Dahil gagayahin daw si Jesus. Yun ang sabi nila. Tapos yung iba naman daw, sabi, natatawa ako, Chinese, may Chinese pa nga daw Tapos may itim pa daw, African. Sabi nila. Yun daw ang panggagalingan ng Antichrist. Ano bang sabi ng Bible? Sabi niya po sa Daniel chapter 8, 9. Then from one of the prominent horns came a small horn, whose power grew very great. Kasi po ang Daniel ay connected po yan sa Revelation. Hindi nyo maiintindihan yung prophecy ng Revelation kung hindi nyo babasahin yung Daniel. Connected po siya doon. So, very great. It extended toward the south and the east and toward the glorious land of Israel. Wala pong specific na sinasabi yung Bible kung saan siya manggagaling. Pero, as the verses shows, Gentile daw siya. Ibig sabihin ng Gentile, hindi siya Jews. Maaring Pilipino siguro. Maaring siguro baka mga puti, hindi natin alam. European, hindi natin alam. Pero Gentile po siya. Yun ang sabi ng mga theologian. Sabi niya sa Revelation chapter 13:1, yung vision ni John. Kaya po pinakita natin yung titles kanina para maintindihan natin yung mga babasahin natin. Sabi niya, Revelation 13:1, and I stood upon the sand of the sea and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns. And upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. Yan po yung vision ni John. Na yung 7 heads daw po ay yun yung kingdom na sinasabi ng Bible. Ayan yung mga natapos na, yung Egypt, Assyria, Babylon, Persia, Greece, Rome, which was destroyed sa nung panahon ng Jerusalem, no? So, yung 10 horns po, represent 10 kings or nation, yung United Nation na ngayon. No? So, maaring isa doon lalabas si Antichrist sa mga nations na yun. Kaya sinabi ng Bible, kaya sinabi ng iba na pinagkasundo ng mga scholarship or mga scholars na Gentile daw siya. Baka doon siya lalabas sa 10 nations na yun. So yung beast, tanda po natin yung beast are person yan. Yan yung person, si Antichrist. And 7 heads, yan po yung represent ng kingdom. At yung 10 horns,
yung mga nations sa panahon na po natin ngayon. Doon siya siguro lalabas. At God will allow people to experience 7 years tribulation during yung magro-rule si Antichrist. Papahintulutan po lahat ng Panginoon ang lahat na mangyari para ma-fulfill yung prophecy niya. Kasi during that time po, marami pa rin people si Jesus. When we say people, yan po yung mga Jews. Marami pa rin siyang gustong isave. Mahal niya ang kanyang bayan, mahal niya ang mga lahi niya, mga Jews. Pero matigas ang ulo, pahihintulutan niya na itong mga ito ay dumaan sa pagsubok, sa tribulation na yan na mangyayari. And the beast is a person, alam po natin yan, no? As cruel as a beast who will gain the political and religious power of the world at that time. So, talaga pong magiging tanyag siya, makikilala siya sa buong mundo na siya si Antichrist, i-imitate niya si Christ, no? Kumbaga, peke na Christ, magpapakilala siya. And then the beast which saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion, and the dragon gave him his power. Dragon po is si Satan, binigyan daw siya ng power, and his seat and great authority. So ito po ay mga pictures lang, symbolic po yan, of world empires that rose and fell. Ayan po, yung leopard na sinasabi niya, represent kingdom of Alexander the Great. Yan po yung mga natapos na mga naging tanyag na kingdom, pero bumagsak. At yung bear po na sinasabi niya dyan, yan naman yung i-represent naman Medo-Persia. At yung lion, yung kingdom ng Babylon under Nebuchadnezzar. Yung panaginip ni Haring Nebuchadnezzar, di ba? Na kung nabasa na po ninyo yun. So ito po yung mga kingdom, represents niya, yung leopard, bear, and lion. And Satan gave him his power. And Revelation 13:2, and the dragon gave him his power and his seat and great authority. Talagang lahat po ng kapangyarihan niya galing daw kay Satan. So imagine mo kapag naiwan ka dito, imagine po ninyo, pag naiwan tayo dito, during those time, nakakatakot yun. Lalabas siya, kung hindi ka nagbabasa ng Bible at hindi mo nabasa to, maniniwala ka sa lahat ng sasabihin niya. Talagang imitator siya, no? Great pretender. And 2 Thessalonians chapter 2:3, let no one deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. Si Antichrist po yun, lalabas. And he is called the man of sin, sabi ng Bible. And his activities during that last days na mangyayari po, ang gagawin niya, he will attempt to destroy all Israel. Lahat po, yan ang kanyang main goal. Lahat ng mga Jews or Israel ay kanyang papatayin. Yung mga chosen people ng Panginoon ay kanyang papatayin. Yan po ang kanyang gustong gawin, kanyang aim during those times. At he briefly ruled over all nations. Mag-rule siya sa buong mundo. And then he gained absolutely control over the Middle East. Under sa kanyang power, uupo siya doon sa Israel at masasakop niya ang buong Middle East, sabi ng Bible. The first 3.5 years. So ito po yun. Pagkatapos ng nasa tribulation period na sila, hindi tayo kasama doon, sila lang. Ano bang gagawin niya? Una, he will rise to power through his charisma and ability. Magaling po kasi siya magsalita eh. Mabibilib ang lahat, mamamanga ang lahat.
Dahil tatandaan nyo, pag na-rapture na, magulo na po dito sa mundo. Walang mag-aayos sa mundong ito. Ngayon, mag-show up siya at maniniwala ang lahat. Uy, ang galing nga. Talagang galing niya. Wow. True charisma, lahat sa pananalita niya, marami pong bibilib sa kanya. And through the cooperation of the false religious system. Pangatlo, through a false peace program treaty or treat in the Middle East. Kasi po, sa panahon ngayon, kahit na anong gawin ng Israel, lagi sila nakikipag-treaty sa Iran, yung mga karatig bansa niya. Pero yung treaty nila, lagi nag-break. Dahil sa, alam mo na mga Muslim, magugulo utak. Lagi nag-break in treaty. So during those time po, magkakaroon ng treaty. At magkakasundo talaga yung bansa na yan. Magkakasundo. Magkakaroon ng peace sa lahat. Magkakasundo. And through the power of Satan. Revelation 6:2, and I saw and behold a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him. And he went forth conquering and to conquer. Yung white horse po, yan yung po yung seal na bubuksan eh. Di ba? Yan po represents ng Cold War. He carries no arrow, which indicate conquest by diplomacy. Lahat po ay sasakupin niya, maniniwala sa kanya through diplomacy. Magaling magsalita eh. Mapapaniwala niya lahat ng bansa. Oh, ano to? Magaling, mabait. You know? And God allow Antichrist to rule the world. Iaalam po ng Diyos na marule niya ang buong mundo during those time. At sabi niya sa Daniel chapter 36, and the king, which is the Antichrist po yan, shall do according to his will. And he shall exalt himself and magnify himself above every god, and shall speak marvelous things against the God of gods, and shall prosper till the indignation be accomplished, for that is determined, shall be done. So, gagawa po siya ng mga marvelous things, miraculous things, na maraming bibilib sa kanya. Sabi niya, and Revelation 13:11, and behold, another beast coming up out of the earth, and he had two horns like a lamb, and he speak as a dragon. Tanda po natin, hindi lang siya mag-isa, meron din siyang sidekick na lalabas. So yung una po, yun yung Antichrist na lalabas sa sea, sabi ng kanina na binasa natin. At ito naman po ay yung false prophet na lalabas. Sabi niya, so magkasama sila. No, magkasama sila. Itong false prophet na to, magdi-deceive din siya ng marami. Paniniwalain niya para sambahin yung nauna na beast. And this Revelation 13:12, and he exercised all the power of the first beast before him, and he caused the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. Ibig sabihin, mamamatay daw yung una, yung kanina, pero mabubuhay ulit. Imitator nga eh. Gagayahin niya nga si Christ eh. Mamamatay tapos mabubuhay ulit. So malami pong maniniwala. Ito ang parang magpupush na, maniwala kayo. Siya ang tunay na Diyos, siya ang tunay na Christ. Sasabihin niya siguro, itong false prophet, ipupush niya sa buong mundo na itong taong ito ang Messiah na natin. Marami daw maniniwala during that time. And he do great wonders so that he make fire come down from heaven on the earth in the sight of men. Gagawa po daw siya ng mga miraculous things. Magpapababa ng apoy mula sa langit. Siyempre, bibilib ka nga naman. Maniniwala ka naman. Pag ikaw naiiwan dyan, abay maniniwala ka. Diba?
Dahil gumagawa na siya ng mga miraculous things during that time. And deceive them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sign of the beast, saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the wound by a sword and did alive. So mamamatay siya, tapos magbubuhay siya muli. Kaya marami pong maniniwala. Para nga siyang si Jesus. Maniniwala yung maraming tao dahil nabuhay muli. So yung mga wala pong knowledge sa mga ganito about sa pinag-aaralan natin at pag naiiwan, talagang maniniwala sila dyan. Diba? And he had a power to give life unto the image of the beast. That the image of the beast should both speak, pagsasalitain niya, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Papatay niya yung hindi naniniwala sa image na yun. Lahat po, ipo-persecute niya during that time. So, talagang between life and death na yung mga hindi maniniwala, papatayin na. Diba? Kaya nakakatakot po pag tayo naiwan. Sana wala maiwan, ha? Lahat tayo sama-sama. Walang iwanan. Kasama tayo sa rapture. In Revelation 13:16, and he caused all both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. During that time po, force na. Ngayon, hindi pa tayo force ngayon na magpalagay ng chip eh. Aso lang, meron na, di ba? Sa hospital po, sa Swedish, meron na yung iba. Yung mga patients po, meron na. Ginaganon lang yung record, nakikita na namin yung record. So, hindi pa pwersahan ngayon. Yung kung sino lang may gusto. Pero during this time, lahat po i-force na. Wala na makakatanggi. Lahat ay kailangan ng lagyan siguro niyan para matrack ka kung saan ka pupunta, makontrol ka, di ba? Kaya po lahat po ng nangyayari sa atin ngayon ay maaring preparation na ito ng pagdating ni Antichrist. If the Antichrist is getting closer, how much more si Jesus? Much closer na po siya. Imagine mo ngayon, meron ng ganyan. High-tech na tayo ngayon sa panahon natin ngayon. So, yung sinasabi ni Daniel, yung prophecy ni Daniel, knowledge of men will increase in the last days. Andun na po tayo ngayon. No? Nasa high-tech technology na tayo, yung prophecy ng Daniel ay na-fulfill na. Andito na tayo ngayon sa panahon na yun. Kaya, talaga pong totoo ang sinasabi ng Bible. It's not a fairy tale. Ito po ay totoo. And lahat po ay i-force na natatakan during sa mga panahon na ito. Kaya nakakatakot. Huwag tayo magpapaiwan. And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Imagine mo, simpleng pagkain lang, hindi mo makakabili pag wala kang tatak. Ay, ganyan, sarap ng manok, hindi mo mabibili yan. Dahil pag wala kang tatak, lahat i-check nila kung may tatak ka o wala. Pagbibilhan ka nila. So, nakakatakot po kapag naiwan tayo sa mga panahon na to. Kaya kailangan nating malaman din kung ano itong mangyayari na ito. At what will happen if you accept the mark? Pagka hindi ka nagpatatak, ano mangyayari naman? Pag nagpatatak ka naman, ano mangyayari? Ito pang sabi ng Bible. Revelation 14:9-10. Anyone who worship the beast and his statue, or who accept his mark on the forehead or on the hand, must drink the wine of God's anger. 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 It has been poured full. Sabi niya, full. Ibig sabihin, matindi. Full strength into God's cup of wrath. Yun yung ipupur niya dito sa lupa eh.
Di ba? Yung wrath ng Diyos. So, napakatindi po ng parusa na yan. And they will be tormented with fire and burning sulfur. Oh, wow. Imagine burning sulfur in the presence of the holy angels and the Lamb. Nakakatakot po. Kaya, sa panahon na to, mas gusto ko nang mamatay pa kaysa maranasan ko yung pag-rule ni Antichrist. Kaya nga, ang sabi ng Bible, ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas kapag naiwan ka dito. Magtiis ka daw hanggang wakas, maliligtas ka. So, ang gagawin mo na lang po, magtago ka na magtago. At pag nahuli ka, huwag ka magpapatatak. Magpakamatay ka na lang, magpapugod ka na lang ng ulo pag nahuli ka. Meron ka pang second chance, sabi ng Bible. Ligtas ka. Kasama ka sa first resurrection na sinasabi ng Bible. Kasama ka doon sa bubuhayin niya muli. Amen? So, huwag po tayo magpapaiwan. Amen. Yan. Hanggang dyan muna po tayo. So, ano yung second 3.5 years? Yung Great Tribulation. Anong gagawin ni Antichrist noon? Anong mangyayari? May gagawin pa ba siya during those time? Meron pa po. Yeah, meron pa. So, kailangan po natin ito malaman. Kasi sabi ng Bible na kailangan nating sabihin. Sabi niya, Revelation, na He is coming quickly. Kaya kailangan po natin ito malaman, hindi dahil may iwan tayo, kundi para may share natin yung being aware tayo na meron ganito mangyayari. No one day, babalik siya, kukunin niya tayo, kailangan po malaman din ng mga mahal natin sa buhay yan. Kaya challenge po sa atin, mga kapatid, habang maaga pa, at alam na natin na nasa last days na po tayo, and perilous time is come, sabi nga ng 2 Timothy, kailangan po maging malalim tayo sa Panginoon, mahalin natin siya ng totoo sa ating puso. Huwag tayong manlalamig sa Kanya. Pag meron tayong mga gawain, suportahan natin yung mga gawain. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa. Walang halong pagkukunwari, walang halong biro, walang halong kung ano man. Kaya po, nakakalungkot kapag ang mga kapatid natin minsan nawawala, tapos minsan andyan, parang ginagawa lang laro ang buhay sa mundong ito. Hindi po nila iniisip na one day, for the sake of argument, hindi pa, matagal pa darating ang Panginoon. For the sake of argument na lang, matagal pa. Ang tanong, pag namatay ka, handa ka ba? Aharap ka din sa Kanya Oh. Aharap po tayong lahat sa Panginoon. Kaya po, kung mabait ka ngayon, mas bait-baitan mo pa. Kung magagalitin ka, ay bawas-bawas yung galit. Kung nagmumura ka, abay, itigil mo na. Kasi sabi ng Bible, sabi ng judgment, i-judge ng Diyos yung ating mga isip, salita, at yung mga nagawa natin, mabuti man o masama. Sabi niya, kaya lahat po yan ay pagsusulit natin sa Panginoon. Amen? So tayo po lahat ay tumayo.